Nako po, ito maganda kong pag-usapan at reaksyonan po, mga kabida. Ito hong tila panggigipit na naman daw, laban ho dito sa mga miyembro daw ng majority bloc diyan po sa Senado, mga kabida. Sunod-sunod po ang sinampahan po ng mga kaso at investigasyon po, mga kabida, diyan po sa Office of the Ombudsman, po. Okay? Mula kay Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo na nahaharap po ngayon sa kasong crimes against humanity po, mga kabida, diyan po sa International Criminal Court, Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada po na nahaharap din sa kasong plunder, diyan po sa Office of Ombudsman, po. Ngayon, ito na naman pong si Senator Rodante Marcoleta po, mga kabida, na inirekomendang sasampahan daw ng kasong plunder, po. Dahil ho sa questionable campaign donation daw, na umabot po ng 75 million pesos po, mga kabida, nung nakaraang eleksyon. Alright? Ito, ayon po sa mga ilang kritiko, panggigipit daw ito, mga kabida, para pahinain daw itong hanay po ng majority block dyan po sa Senado at sa ganon, madali lang po para ho sa minority block na makuha itong majority at leadership po dyan po sa Senate, mga kapidan po. Ito, babasahin ko muna itong article ng ang balita ngayon, mga kabida. Nahaharap ngayon si Senator Rodante Marcoleta sa reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 matapos inrekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y 75 million pesos campaign donations noong nakaraang halalan. Ayun. So yung campaign donation pala ang pinagbabatayan ho dito, mga kabida. Batay sa complaint affidavit na permado noong May 18, kabilang din sa mga pinangalanang respondents sina dating Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotol Baloyot Viray. Okay? The undersigned investigators respectfully pray that the following respondents, Rodante Dizon Marcoleta, and private individuals Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotol Baloyot Viray be indicted for plunder and for violation of Presidential Decree No. 46 ayon sa complaint affidavit. Ayon sa Ombudsman investigators, tinanggap umano ni Senator Marcoleta ang tatlong magkakahiwalay na donasyon noong Enero 2025 na nagkakahalaga ng kabuang 75 million pesos. 30 million pesos mula kay Defensor, 25 million pesos mula kay Espiritu, at 20 million pesos mula kay Viray. Respondent Marcoleta's acceptance of gift with an aggregate amount of 75 million pesos on 3 separate occasions constitutes the crime of plunder sa complaint affidavit. Ayon. Nagugat ang rekomendasyon sa naunang investigasyon ng Commission on Election hinggil sa umano'y hindi pagdeklara ng donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Alright? Ganyan pa man, nilinaw noon ng COMELEC na ang hindi pagdeklara ng contribution ay hindi maituturing na election offense sa ilalim ng amended Omnibus Election Code. Ngunit ayon sa Ombudsman investigators, maaari pa rin umanong magkaroon ng criminal at administrative liability si Marcoleta, mga kabida. So yun po. Okay? Malinaw po, mga kabida, na ni-revive ang kaso ho. Okay? Laban ho kay Marcoleta, sinabi na po ng COMELEC na wala hong problema yan. Hindi ho labag sa Omnibus Election Code yung campaign donation po, mga kabida. Alright? Pero sabi po ng Ombudsman, maaring masampahan po ng kasong plunder, okay, mga kabida, yung hindi ho pagdeklara ng campaign donations, administrative
at saka criminal liability daw, mga kabida. Now, batay ho sa ilang mga reaksyon, mga kabida, dito ho sa kakaharaping na kaso po ni Marcoleta, mga kabida. Tila uri daw ng paggigipit daw ito, mga kabida. Para dun ho sa hanay po ng majority block dyan po sa Senado, alam naman po natin na very volatile po ito hong sitwasyon po ng majority block sa Senado kasi dalawang miyembro lang po yung pagitan ng majority at saka minority para makuha po mga kabida yung majority block, kasi mantakin nyo 11 po yung kartada, mga kabida. Actually 12 na lang po yan kung tutuusin, kasi hindi na po nila kinount itong si Bato de la Rosa kasi malabo na raw itong maka-attend po sa mga sessions at mga paglilitis po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. Okay, so technically, nasa 12 na lang po itong majority block. Samantala, itong minority, nasa 11. So, isa lang po yung pagitan po ng dalawang hanay, mga kabida. So, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, isang hakbang lang po, mga kabida, ang pagitan at yun. Tuloy-tuloy na po daw yun, mga kabida. Kung sakali man po, meron pong bibigay, yan po sa majority block. Sabi pa ni Attorney Harry Roque, kahit na maubos, mga kabida, yung mga miyembro po ng majority block dyan, uubusin po ng gobyerno na sampahan po ng mga kaso. Hindi pa rin mananalo itong minority block po, mga kabida. Lalong-lalo na po pagdating ho sa impeachment trial. Laban ho kay Vice President Sara Duterte, Okay? Tinitingnan kasi, mga kabida, yung panggigipit daw dyan po sa majority block, mga kabida, dahil ho sa umiiral at existing na impeachment trial, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Kasi advantage kasi, mga kabida, kung sino man po yung humawak dun sa majority block, advantage para ho kay Vice President Sara Duterte. Kasi ayon ho sa ilang mga komento mula sa mga netizens at ilang mga eksperto, nakakalamang po si Sara Duterte dyan po sa Senado. Okay? Dahil unang-una po, ang may hawak po ngayon, mga kabida, ay ito hong majority block na perceived allies ng Vice Presidente, mga kabida. Okay? Samantalang ito hong minority block na kaalyado daw ng administrasyon, malabo hong makakuha daw ng conviction. Alright? Dahil unang-una, 11 lang po sila, mga kabida, po. At ang required number po ng conviction para ho kay Vice President Sara Duterte ay nasa 16. Okay? Kaya nga sabi po ni Attorney Harry Roque, in terms of the impeachment trial against the Vice President, malabo hong mananalo ito hong administrasyon dito. Dahil kahit na maubos pa raw ito hong mga miyembro po ng majority block, mga kabida, sa sampahan ng mga kaso, kahit ano-anong mga kaso, mga kabida, para lang po pahinain ang grupo po nila, hindi raw mananalo ito hong minority block pagdating ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi mahihirapan po silang makakuha po ng 16 votes, mga kabida, in order to convict the Vice President. Alright? Ang patakaran kasi, kapag hindi ho makuha ang 16 votes dyan po sa impeachment court, mga kabida, sa trial po versus the Vice President, automatic acquittal po ang magiging desisyon dyan, mga kabida. Alright? So, kailangan hong makuha ang 16 votes. Pero paano yan? 11 lang po. Kailangan po nila ng 5. At malabo po, mga kabida, na makakuha po sila ng 5. Dyan po sa majority block. Kahit po sabihin po natin, makakuha po sila ng 4. At least 4 po. Alright? Pero yung 4 po, parang ano na yun? Kumbaga,
pinakamatinding estimate na po yun, mga kabida, no? Na makuha po ng minority block. Okay? Kulang pa rin ng isa. So, di ba? So, ang medyo alanganin ho dito, mga kabida, ay ito hong minority. Okay? So, ang mangyayari ho dito, gipitin na lang po, siguro, okay, itong mga membro po ng majority block, para at least man lang, okay, kung totoo po yung sinabi po ni Senator Amy Marcos po, mga kabida, na hindi po dahil sa impeachment ang pakay po, kaya gusto hong kunin ng minority block ito hong majority, ito hong leadership po ng Senado, ay dahil ho sa nakatayang CONAS, Constituent Assembly, mga kabida, ano po. Kasi alam naman po daw ng administrasyon na wala na po silang pag-asa po pagdating ho sa impeachment, ano, mga kabida. Ma-acquit daw ito hong si Sara Duterte, ano. Kaya dito ho sa niluluto daw nila na CONAS, magfo-focus ito hong Senado, ano, mga kabida, ano po. Kasi mas madali lang po, mga kabida, makuha po ito hong CONAS, ma-assemble po ang CONAS kapag ang Senado po, mga kabida, ay hindi ho tumanggi. Okay? Kundi very supportive. Okay? Mangyayari lang po yan kung ang majority ay makukuha po, mga kabida, ng grupo po ng mga senador na kalyado po ng administrasyon. Okay? Yan ay ayon po kay Senator Amy Marcos, ano, mga kabida. Alright? Kung ang pakay po dito ho sa pagigipit daw, mga kabida, sa mga miyembro po ng majority block na perceived na kaalyado po ni Vice President Sara Duterte, ay pahinain po para madali lang po sa minority block na kunin po ang leadership. So, posible ang pakay ay hindi po ang impeachment, kundi yung niluluto daw, mga kabida, na CONAS o Constituent Assembly para baguhin ang ating saligang batas, mga kabida, ano? Okay, dyan ho sa pagbabago ho ng ating saligang batas, okay, ay i-extend ito hong termino ng mga congressman at senador at maging ito hong edad ng magiging kandidato ho sa pagkapangulo po ng Pilipinas mula 45, okay, magiging 50 na raw ito, mga kabida. Sa layunin, ano, na ma-disqualify ito hong si Sara Duterte na tatakbo po by 2031. Sakali man po, mga kabida, hindi ho matuloy ang eleksyon sa 2028. Okay? Now, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito ho sa nangyari po ngayon, ano? Ito hong kasong plunder, nakakaharapin po ni Senator Rodante Marcoleta dahil lang po daw, mga kabida, sa kanyang campaign donation na nakita ho ng investigador po ng ombudsman na maaari po itong isang uri po ng paglabag, ano, administratively at criminally, mga kabida. Kasong plunder, posible yung kakarapin po ni Marcoleta ho dito, ano? Despite sa deklarasyon po ng COMELEC, mga kabida, na walang kaso ito. Hindi ito may ituturing paglabag sa Omnibus Election Code, ano, mga kabida, sa hindi ho niya pagdeklara ng campaign donations. Alright? Para po sa inyo, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.